Lord. Amen. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Can you say amen? God is good all the time, and all the time, God is good. Amen. Yan po ang ating deklarasyon. Okay, hindi po nagbabago ang Panginoon. Siya po'y mabuti noon, ngayon, at magpakailanman. At sarap po maglingkod sa Diyos na pinaglilingkuran po natin. Hindi po siya nagbabago. Unshakable God. Amen. Okay, so sa umaga pong ito, tuloy-tuloy po tayo at meron po tayong salita ng Diyos na mapapakinggan, declaring health and para po kay Pastor Amean. All is well in Jesus' name. Can you say amen? Okay, so buksan natin yung ating Bible sa 1 Corinthians 15 in verse 58. Ang title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay Our Unshakable Confidence in Christ. Ang hindi na-shake, okay, na kumpiyansa natin kay Kristo. So ang sabi dito sa verse 58, Therefore, my beloved brethren, kayo po yun, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ang ating mga ginagawa daw po is not in vain in the Lord. Ito po'y sinulat ni Paul para po sa mga taga-Corinthians, no? And background lang po sa mga Corinthian believers or sa Corinto mismo na lugar, no? Alam niyo po, ang lugar ng Corinto ay isang malaking syudad at international metropolis po yan na filled with people from different backgrounds. So iba-iba po yung mga backgrounds, yung mga nakatira po dito. At para po siyang modern na urban area, no, yung Corinthian, okay, mismo. Kaya lang very prominent po mga kapatid dito sa lugar na ito yung tinatawag na idol worship. So maraming mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga tao diyan mahilig sumamba sa Diyos-Diyosan, okay? Para bang makakita lang ng image sa pader, sinasamba na nila. Something like that, no? Okay? At meron din pong tinatawag na unending opportunity na magkasala ang isang tao dahil ang lugar po pala na ito ng Corinto, ang mga tao dito parang pangkaraniwan na sa kanila yung tinatawag na sexual immorality. So parang Sodoma at Gomorrah, ganun ang ano. Ang mga tao diyan talagang para bang may freedom sila na gawin lahat ng mga bagay na gusto nila when it comes to sexual immorality. Kaya nga po itong si Paul, ganun na lamang yung pagsisikap niya upang turuan itong mga taga-Korinto na sila po ay wag mahawa sa mga nangyayari sa labas. No? Ang message na ito ay, I believe, hindi lang po para sa mga taga-Corinthians, kundi even us here. Okay? Para sa ating lahat na naririto. Paglabas natin, maraming temptation dyan. Paglabas natin, maraming challenges dyan. But thanks be to God, we have the Word of God dito po sa lugar na ito. Can you say amen? Okay, na-encourage po dito. Katulad ni Paul, kino-cover ni Paul yung mga different issues sa buhay ng mga Corinthian believers. Kasi po sila po dahil sa impluensya ng paligid nila, they are full of pride, no? At ini-excuse nila palagi yung sarili nila for sexual immorality. Hindi na rin nila naiintindihan yung spiritual gifts. Kaya itong si Paul, pinapaliwanag sa kanila. Sa chapter 14, mababasa po natin about love. Sa chapter 13, ang daming itinuturo itong si Paul para sa kanila. Kasi sila mismo nagkakaroon ng divisions, merong mga lawsuits among believers, nagdedemendahan sila. Siguro may mga utang dito, utang doon. Okay? Hindi mainam nung nangyayari sa kanila. So binibigyang diin ni Paul sa kanila yung significance ng love, okay? At tamang paggamit ng spiritual gifts, no? At ang napakahalaga na itinuro ni Paul sa kanila ay mababasa po natin din diyan. Mamaya babasahin ko po sa inyo konti. Ininsist ni Paul sa kanila to focus to be confident in Christ. Na maging kumpiyansa, may confidence kay Kristo. So basahin natin yung 1 Corinthians 15:58 again, kaya lang sa ibang version. Basahin natin sa TPT version. Okay, TPT version.
Ang sabi diyan, so now, beloved ones, kayo na naman po yun, highly beloved by the Lord. Okay, stand firm. Maging firm daw po tayo, tumayo tayo, stable and enduring. Live your lives. Ang sabi rito, mabuhay daw po tayo. Ipamuhay po natin. Live your lives with what? Unshakable, what? Confidence. Merong unshakable confidence. We know that we prosper and excel in every season by serving the Lord. Nagpa-prosper po tayo dyan, and we are serving God, no? With all our heart. Because we are assured. Sabihin sabay-sabay, assured. We are assured, meron tayong assurance that our union with the Lord makes our labor productive with fruit that endures. So, hindi po sayang yung mga ginagawa po natin. Hindi po sayang yung pagdalo po natin. Hindi sayang lahat ng mga natututunan po natin sa church na ito through our beloved Pastor Amean. Ang sabi diyan, with fruit that endures. May bunga po ang biyaya ng Diyos sa ating buhay na pinag-aaralan po natin sa lugar na ito. So, makikita natin that ini-encourage nitong si Paul, no? At tinuturuan niya, teaching the Corinthian believers, even us, to stand firm, steadfast, at immovable, at magkaroon po ng tinatawag na life with unshakable confidence. Hindi tayo natitinag sa buhay natin. Paano kaya nating magagawa yung mga bagay na yan, di ba? So paglabas natin dito, marami tayong challenges na haharapin, di ba? May mga taong ayaw sa atin, or di kaya may mga taong ayaw mo sa kanila, or di kaya ay may mga pagkakataon na humaharap ka sa mga mabibigat, mga gulayat ng buhay mo sa panahon na yan. But thanks be to God, meron tayong unshakable confidence kay Lord. Can you say amen? Praise the Lord, okay? So, maraming challenges, temptations na kinakaharap, pero thanks be to God, si Christ po ay nasa atin. So makikita natin, paano bang ini-encourage at binibigyan ng diin nitong si Paul sa mga taga-Corinthians kung paano sila magkaroon ng unshakable confidence. Number 1, unang-una po, our confidence is based on Christ. Kay Kristo, and in His finished work. Number 1 po yan. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. No? Ang kumpiyansa po natin ay dahil kay Kristo at sa Kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Yan ang kumpiyansa po natin. No? At yan po yung tinatawag nating right gospel. Sabihin sabay-sabay, right gospel. Yung tunay na gospel na siyang ipinapangaral po natin sa lugar po na ito. No? Yung the finished work of Christ, the gospel of grace. So basahin po natin sa verse 1, sabi rito, moreover, brethren, I declare to you the gospel. Sabi ni Paul sa kanila, ipinapahayag ko sa inyo, mga kapatid, yung gospel. Intindihin nyo ito, sabi niya ganon. Which I preach to you, which also you receive. Tinanggap ninyo yung gospel na ito. And which you stand, na iyong pinanghahawakan. Verse 2, by which also you are saved. Sa pamamagitan ng gospel na ito, tayo po ay na-save. Tayo po ay papunta sa langit. Tayo po ay merong redemption. Tayo po ay merong kagalingan. Tayo po ay ginawang righteous ng Diyos because of this gospel. Can you say amen? Okay. So, ano po ba ito? No? Ang sabi diyan, by which you also are saved, if you hold fast the word which I preach to you. Kung pinanghawakan mo yan, may save ka. Unless hindi ka nanampalataya. Sabing ganon. Verse 3, for I delivered to you first of all that which I also received. Sabi ni Paul, that Christ, ito po yung gospel. Pakinggan natin ha, ito po yung gospel. That Christ, number 1, died for our sins according to the scripture. Yan ang gospel. Pangalawa, and that He was buried. Siya po'y namatay. Siya po'y namatay. Siya'y inilibing. Okay? Sunod po ba tayo? And pangatlo, and that He rose
from, again, the third day according to the scripture. Okay? And that He rose from the dead. Siya po ay, tawag dito, namatay, siya ay inilibing, at hindi nanatiling patay. Amen? Si Kristo lang po ang nakagawa po nun. Maraming tao o maraming relihiyon ang sumasamba sa iba't ibang kinikilala nilang Diyos. Pero yung mga kinikilala nilang Diyos na yon, patay na at hindi na muling nabuhay. Can you say amen? Si Christ lang po ang nakagawa niyan na ating pinaglilingkuran. Only our Lord Jesus Christ died, buried, but rose again from the dead. Napakahalaga ng resurrection ni Jesus sa buhay po natin. Pag-aaralan po natin yan kung gaano yan kahalaga. So, mga kapatid, this is the right gospel. Okay? Ang right gospel again, the gospel of grace, the finished work of Christ at the cross, at ito po ay tumutukoy sa kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ang church na dinadaluhan mo ay ganito po ang tinuturo, you are at the right track. And yan po ang tinuturo sa atin. Can you say amen? Okay, praise the Lord. The death, burial, and resurrection of Jesus, binibigyan din po yan. Binibigyan po yan natin ng pansin at diin yung mensahe ng krus ni Kristo. Dahil dito po natin, we will fully understand yung tinatawag nating si Kristo bilang biyaya ng kaligtasan. Siya lamang ang biyaya ng kaligtasan. Wala na pong iba. Okay? Mga kapatid, aminin po natin. No? Aminin natin. Marami tayong napapanood sa social media na nangangaral. Diba? Minsan di natin maiwasan. Pag nag-scroll tayo, lalo na kung naka-automatic yung video natin, diba? Biglang nagpe-play yan. So, nakikita natin yung mga mangangaral dyan, nagpe-preach, nag-share ng Word of God. Kaya lang, maging maingat po tayo. Dahil karamihan po dyan ay hindi nagdadala ng right gospel. Amen? Hindi nila dala-dala yung right gospel. Masarap pakinggan, yung kanilang mga turo talagang nakakakiliti sa ating mga, tayo nga, ang ganda naman nung sinabi nung foreigner, ang galing niyang mag-Ingles, ano? Yung Pilipino, ang galing mag-Tagalog nun, di ba? Okay, so minsan, naiinganyo tayong pakinggan yung mga napakasarap na pakinggan sa ating mga tainga na tumutugon, tila baga tumutugon sa ating mga pangangailangan. Kaya lang, hindi natin alam, wrong gospel pala. Can you say amen? Okay, so ingat po tayo sa mga pinapanood po natin. So, sabi ko nga po, aminin natin, madalas, may mga times, kayo mismo, pinopost nyo po yun sa inyong mga wall na hindi nyo naiintindihan. Okay? So, mga kapatid, napakarami po nating napakinggan dito po sa church natin through our beloved Pastora Mean. Can you say amen? Sunday after Sunday, years after years, dekada na po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, di ba? But there were times na medyo po tayo, nasusway. So instead po na yung mga natutunan po natin sa lugar na ito, ang naisi-share natin sa social media at sa ibang tao, yun pang turo ng iba na hindi talaga na ituro po sa atin. Aminin. Sabihin sa katabi, aminin. O, di ba? So, we are encouraging everyone. Ini-encourage po natin ang lahat ng naririto, okay? Mag-start po tayo na mag-share sa social media na meron po tayong iisang mindset, iisang message. Okay? Meron tayong same spirit in reaching others for the Lord. Paano po mangyayari yon? Yan po ay base sa mga napakinggan natin, natutunan po natin sa church po natin. Can you say amen? Okay, mamaya po magbibigay ako sa inyo ng halimbawa. So dapat mga kapatid, as Faith Center Imus members, magkaroon tayo ng isang spirit. Okay? Na para bang pag ikaw ay nagsalita, taga-FCI yan. Can you say amen? Oo, taga-FCI yan. Meron tayong identity. No?
Ay, ano yan? Born again yan. Nasa grace yan. Okay, dapat ganun po tayo. Hindi yung, Kristiyano ba yan? Yung mga ganun, diba? Parang iba yung dating natin. Nag-church pala yan? Sa Faith Center pala nag-church yan? Parang hindi halata. Diba? Sabi nga ni Pastora, hindi daw tayo halata. Okay. So, why we are doing this? Because we are doing this in supporting the gospel, number one. Pangalawa, in supporting our beloved Pastora. Alam niyo po, hindi po madali na mag-aral ng salita ng Diyos. Okay? Preparation po yan para pakainin po tayo. Lahat tayo nagluluto. Can you say amen? Luluto tayo sa bahay. At gustong-gusto natin, ang niluluto natin masarap para sa ating mga anak. Tama po ba ako? Sino po sa inyo nagluto? Walang asin, wala man lang pakulay-kulay dun sa inyong minudo or anything. Tapos ihahain mo sa asawa mo, barumbado yung asawa mo, baka mabato ka ng asawa mo. Can you say amen? So, we are preparing yung the best para sa family natin. Ganon din po si Pastora sa atin. She's preparing the best for us. Tapos pag kinain po natin, pasok dito, lalabas dito. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin walang nangyari sa atin. Meron pa rin po. Ang kulang lang po sa atin sometimes, kailangan nating reviewin. Kailangan nating pag-aralan, balik-balikan yung salita ng Diyos na napag-aaralan natin. And then, let us share it to the world. Ang social media, ang abot po niyan, whole world. Tama po ba ako? Buong mundo ang hinaabot ng Facebook natin. At ang isi-share mo dyan, naku, yung kapitbahay ko. Ganito kasi yan, ganito, ganun. Puro chismis, puro marites. Yung galit mo, ibinubuhos mo kay Facebook. Why not i-share natin yung right gospel sa Facebook? And reach people for the Lord. Amen? Okay, so mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Di ba? And one thing is, meron lang isang tao na makabasa ng post mo at manumbalik sa Panginoon, laksang anghel ang nagdidiwang sa kaharian ng langit. Can you say amen? Diba? Palakpakan naman natin si Lord. Diba? That's the power of the Word of God that we can share the right gospel. Share natin si Kristo ay namatay para sa iyo. Si Kristo ay inilibing para sa iyo. At hindi siya nanatiling patay. Siya ay nabuhay na muli para sa iyo. Mahal na mahal ka ni Lord. Amen? Praise God. Okay? So, eto na nga po yun. Minsan tayo po mga kapatid, may nakita tayong post sa FB at gusto nating i-share sa ating wall, kaya lang nakalagay number 1, nakalagay doon, yayaman ka bukas kapag pinost mo ito. Ayan, praise the Lord, yayaman daw ako pag pinost ko to. O gagawin naman ni Christian, ipopost niya yan. Fuck. Diba? Praise the Lord. Inaangkin ko yan, Lord. Bukas na bukas din. Yayaman ako. O, diba? Ganyan tayo minsan eh. Aminin. Say amen? Hindi natin naintindihan yung right gospel. Alam mo ba, pinayaman ka na ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, pinayaman ka na ni Lord. Okay. Yun tayo, yun yung posisyon natin kay Kristo. Pangalawa, ito. Makakabayad ka ng utang kapag pinadala mo ito sa 10 tao. Sino kumakagat sa mga post na ganon? Taas ang kamay. Wag na lang. Makakabayad ka ng utang. Kapag pinost mo ito sa 10, naging chain pa, no? Ano tawag doon? Chain letter. Nung araw, uso yan eh. Okay? Ano pa? Binigyan ka ni Lord ng sakit upang ikaw ay subukin. 'Di ba? At pagagalingin ka rin niya. Sounds like parang okay. 'Di ba? Pero ang Diyos, hindi po nagbibigay ng sakit at karamdaman. Amen? So, hindi siya tama. Hindi right gospel to. Ang binibigay ng Diyos, kagalingan. Mga kapatid, tanggapin natin to, no? Ito yung katotohanan eh. He is our healer. Hindi galing sa Diyos ang sakit. Kaya kung binigyan ka ng Diyos ng sakit, huwag kang pumunta sa doktor. Huwag kang magpa-doktor. Kasi binigyan ka ng Lord, tapos papaalis mo sa katawan mo, bigay nga ni Lord yan. Can you say amen? Diba?
Di sinusuway mo si Lord. Kapag ka pinadoktor mo yan, masakit ang ulo ko, hindi ako magpapadoktor kasi binigay ni Lord itong cancer ko. Inangkin mo pa, no? Binigay ni Lord yung sakit ko sa puso. Hindi ako kailanman magpapadoktor. After ng ilang araw, binuburol na. Diba? Okay. Nakikita po ba natin? Hindi yun yung right gospel. Ang right gospel, you are the healed of the Lord. Can you say amen? Sabi mo sa katabi mo, pinagaling ka na ni Lord. Tapos, mamayang gabi, makikita mo sa post, ang sakit ng ulo ko, Lord, please, help me. Okay? Diba? Nakakasunod po ba tayo mga kapatid? Parang joke po yan, pero totoo. Meron pa mga post na ang pagiging mahirap ay pagiging malapit sa Diyos. Ayan. So, ang dami pong mga post natin sa Facebook na hindi po talaga nakaayon sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, we should learn na ngayon pa lang, alam natin yung right gospel. Amen? Grabe po, ang dami na po natin natutunan dito that we are the righteousness of God. Diba? Tayo po'y kumpleto kay Kristo. We are the healed of the Lord. Tayo po'y pinagpala na ni Lord. Kabi-kabila. Amen? Tapos ang post mo, gusto ko nang umuwi. Discouraged ka na. May depression ka na. Okay? Kailangan talaga natin ng Word of God. No? Kasi ang Word of God ang siyang nagre-renew, nagbabago ng ating mga perspektibo sa ating mga buhay, sa ating mga pag-iisip. Can you say amen? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. So huwag daw po tayong tatanggap ng ibang gospel. No? Kaya kung mahilig kayong manood ng mga kung sino-sino, mga preacher, lalo't hindi grace, ano po yan, no? Tigilan na po natin yon kasi mapupulyut ang ating mga kaisipan. Okay? Ang sabi nung preacher, si Kristo ay hindi na muling babalik. Oh, talaga? Ganun ka na agad. Ang bilis mo. Ang bilis mong naniwala, di ba? Nag-shift ka agad. Okay? So, thanks be to God, we have the Word of God. And kamakailan lang po, ang dami nating natutunan sa Grace in Marriage. Can you say amen? Di ba? Sabi doon, wife, submit yourselves to your husband. Okay. Tapos nakapost sa Facebook mo, itong asawa kong ito, sana kunin na ni Lord. Ganun, di ba? Husband, love your wife. Itong babaeng to, parang Armalite. Ganun agad ang post sa FB, o di kaya ganun ang iyong kaisipan. Di ba? But thanks be to God, may Word of God. Amen? Kinokorek po tayo. Can you say amen? And thanks be to God, may pastora mayan tayo that sharing us the gospel. Okay? Natutunan natin that we work, no? We are in grace ground. Ang ganda nung binasa kanina quote ko lang po ni Zach. Talagang, saan ba yan yung Romans 5, no? Nasa grace ground po tayo. Quote ko lang po ito, no? For if by one man's offense, death reigned by one, much more they which receive abundance of grace. Naka-receive tayo ng abundance of grace, and the gift of righteousness shall reign in life by the one, Jesus Christ. No? Abundant po. In abundance po tayo sa biyaya ng ating Panginoon sa church po natin. Amen? Okay, ang dami pong naituro sa atin. The just shall live by faith. Okay, naituro sa atin ni Pastora. Natutunan natin yung purpose ng marriage, itong mga nakaraan lang. Yung exciting reverence. No? Pinupuri ba natin yung ating mga asawa pagkatapos nating pakinggan at natutunan yung mga bagay na yon? Diba? Worthy po yung mga asawa natin, no? Na purihin natin sila, either lalaki or babae. Naipost mo na ba sa Facebook mo na I thank the Lord for my wife, for my partner, for my husband? Okay? Can you say amen? Okay, yun po. Marriage is a life of acceptance, sabi doon, adjustment and lots of understanding, but sabi doon ay it is worth it. Worth po yan.
And then sabi, husband, as Jesus cleanses us by the preaching of the word, you can do the same to your wife or your partner by sanctifying her, cleansing her by the word. Speak life to her. Sa asawa po natin, speak good words. Speak praise to her. Speak no words of no condemnation or judgment. Yun daw po ang lumabas sa bibig po natin. Yun ang itinuturo ng grace message. Can you say amen? And that is the right gospel. Praise God. So yun po yung naituturo po sa atin. Magsalita po tayo ng speak Jesus. No? Speak life to your husband, to your wife, to your partner, to your girlfriend, to your boyfriend. Can you say amen? Praise the Lord. Hallelujah. We have lots of learning here dito po sa FCI. Galatians 1 in verse 8, but even we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Ang sabi diyan. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Diba? So kung merong nag-share po sa inyo ng wrong gospel, ops! Ganun kaagad. Sandali lang. No, ano ba yung sinishare mo? Si Jesus ba ay namatay, inilibing at muling nabuhay? Yan ba ay mensahe ng biyaya ng Diyos? Kung hindi, no. It's a no. Can you say amen? Ano ba yung sinishare mo sa akin na ako ay maghihirap sa mundong ito? It's a no. Okay? Sapagkat si Kristo na nasa akin, I am prospered by the Lord. Can you say amen? Hallelujah. And that is the right gospel. Good report galing sa ating Panginoon. Okay? Kaya nga po, dapat alam natin kung sino kausap natin, kung ano yung pinapakinggan natin, kung ano yung sinasakyan natin ng bus. Diba? Gustong-gusto mong pumunta ng Baguio. Diba? Sino sa inyo nakarating na ng Baguio? Ayan, meron. Parang kukunti lang, no? Sabi mo, gusto kong pumunta ng Baguio. Saan ba ako sasakay? Ang sabi nung tinanungan niya, pumunta ka sa Cubao, sumakay ka ng bus doon. No? And then ikaw naman, madali-dali, takbo ka doon, nag-LRT ka. Okay? Pagdating doon sa station, sumakay ka ng bus. And humiga ka ng konti. Nakatulog ka. Pag dilat ng iyong mata, nakita mo yung Mayon Volcano. Saan ka napunta? Hindi ka papuntang Baguio, no? Pero sumakay ka ng bus. Okay? Kaya lang, ang mali, hindi mo tiningnan saan ba papunta yung sasakyan mong bus. Sumakay ka na lang basta-basta. Okay? Parang ganun po yan, no? Hindi tayo basta-basta sumasakay sa anumang aral na hindi ayon sa salita ng Diyos. Can you say amen? Magugulat ka na lang. Ha? Magugulat ka na lang. Haba na ng buhok mo. Nagdadamit ka na ng hanggang dito. Bawal na sa'yo magsuot ng mga rilo-rilo. May mga relihiyo na ganyan di ba? O di kaya ay nagulat ka na lang sa sarili mo kasi mali yung bus na sinasakyan mo. Lumalakad ka na ng paluhod at hinahampas mo na yung iyong likuran. So, namali ka ng sakay. But thanks be to God, here sa FCI, tama po ang bus na sinakyan natin. Can you say amen? We have the right gospel. Sabihin sabay-sabay, I have the right gospel. Praise the Lord. Diba? Thanks be to God. Nasa right track po tayo. Amen? So, kung tayo po ay founded sa right gospel, hindi ka basta-basta mahahatak ng iba. Pagka mayroong kumatok sa'yo tuwing Sabado, I'm gonna knock on your door. Okay? Magbibigay sa'yo ng mga flyers. Di ba may mga ganyan po, kumakatok sila, may mga Bible silang dala. Ano po ba kayo? Ganitong relihiyon. Ops! Pasensya na po. Magkaiba po tayo ng gospel. Di ba? Ganun ka na agad. Hindi, ay, pasok po kayo. Ganon. Ay, ang ganda naman po ng dala nyo. Bible. Parehas din po ng Bible namin. Wow. Praise God. Upo po kayo dito. Magkape po kayo. Ayan, di mo alam. Tinuturuan ka na.
And magugulat ka na lang, kasama ka na nila kung hindi ka matatag. But if you are founded at meron kang tinatawag na unshakable confidence because of the Word of God and because of the gospel na meron ka, hindi ka matitinag. Can you say amen? Alam mo kung sino ka. Alam mo na ikaw ay na kay Kristo, you are blessed and highly favored, you are the healed of the Lord, you are strong and victorious, you are complete, you have the mind of Christ, you are righteous in the sight of God. Amen! Okay, you are beloved. No? Ikaw ay minahal. Hindi ka warrior. And you are not under the law anymore. Okay? So knowing that, the gospel, tayo ay may unshakable confidence dahil naturuan po tayo. Okay? So number 2, we have the resurrection power of Jesus in us. Nasa chapter 15 po yan. Hindi po tayo maalis ng chapter 15. No? So merong unshakable confidence, dapat tayo at yung mga taga-Corinthians, knowing we have the resurrection power of Jesus in us. Sa 1 Corinthians 15 in verse 14, sabi rito, and if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. So ganun kahalaga pala yung resurrection ni Jesus. Okay? Sa verse 17, and if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Ganun pala katindi. Kapag si Kristo po ay hindi nabuhay na muli, siya po ay inilibing lang, sayang yung ating paglilingkod. Sayang yung ating pananampalataya. Sayang yung pinunta po natin dito. Sayang ang mikropono. Sayang yung preaching natin. Sayang ang tugtugan. Pero hindi na sayang. Kasi si Kristo po nabuhay na muli. Napakahalaga ng pagkabuhay na muli ni Kristo. That is the gospel. Okay? Kumpleto po dapat yan. Ang Kristo po natin, hindi na natiling patay at hindi namamatay taon-taon. Can you say amen? Si Kristo ay minsan lamang namatay. Once and for all. Okay? Isang beses lamang po yan. Kaya minsan di natin maintindihan kung bakit dati ganun ang ginagawa natin. No? Pero ngayon, hindi na. So pag sinabi nating futile, pointless, useless, worthless, ineffective na po yung faith natin kung hindi si Kristo nag-resurrect. So John 11:25, ang sabi ni Jesus, pakinggan natin. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Sabi ni Jesus, he who believes in me, though he may die, pwedeng mamatay, physical, but he shall live. May buhay po ba kay Kristo? And whoever lives and believes in me, sabi ni Jesus, shall never die. Hindi tayo mamamatay. Physical ba yun? No. Spiritual death. Kapag si Kristo po ay nasa atin, hindi na po natin kailanman mararanasan yung spiritual death. Physical death? Hindi naman tayo talaga, sino po sa inyo gusto 500 years old? Dito, meron ba kayo gusto nyo 5 years? Babaan na natin, 150. Tawad. Ang ganda sana, no, kung ganun ang edad natin. Pero yung lakas natin, mga parang 30 years old lang tayo. Okay yun, di ba? Pero hindi po eh. Ang katawan natin, papalitan niya ni Lord, di ba? Okay, so pointless, useless, worthless, ineffective. But thanks be to God, he who believes in me, sorry for that, he who believes in me shall never die. So sabi ni Jesus, do you believe this? Naniniwala ka ba? Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ka ba? Naniniwala tayo sa sinabi ni Jesus that whoever lives and believes kay Christ shall never die. Okay? Romans 8:11, if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, okay, yung spirito no, na nagbuhay kay Kristo, nagdedwell sa atin, and thank the Lord, nasa iyo yan. Nasa atin yan.
He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to the mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Ito po yung mortal na katawan natin. May hangganan po yan, mga kapatid. Pagdating ni Jesus, babaguhin yan. Magiging immortal. Magkakaroon ng immortality tayo. Yung may tinatawag na future resurrection. Mamaya po, babanggitin ko po sa inyo yan. Okay? So, yun po. That is how powerful the Holy Spirit is. Napaka makapangyarihan ng banal na Espiritu. And the moment you got born again, you have the Holy Spirit. Amen? Hindi pwede yung na-born again ka, ay wala akong Holy Spirit. Meron. Okay? Sabihin sabay-sabay, I have the Holy Spirit. In you, in us. Nandyan po ang banal na Espiritu. Diba? Okay? So, we have the Spirit of God in us. Ephesians 1:19, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe? Tayo mga nananampalataya, sabi rito. Meron tinatawag na exceeding greatness of His power according to the working of His mighty power. Which, verse 20, He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Ito yung posisyon ni Kristo ngayon. Far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named not only in this age but also in that which is to come. Ito po ang magpapataas ng ating confidence. Okay? Yung malaman mo kung ano ang posisyon mo ngayon kay Kristo. Ang sabi rito, sabi sa Bible, as Jesus is, so are we in this world. Amen? So, as Jesus is, asan pa si Jesus ngayon? Sabi rito, pagkatapos siyang buhayin from the dead, and seated, sabi rito, seated Him at His right hand in the heavenly places. Nakaupo, no, sa kanan ng Ama. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw rin. Diba? Ikaw rin. Tayo rin po nakaupo, no? Far above your problems. Far above your utang. Far above yung mga taong galit sa iyo. Far above dun sa sitwasyon mo. Far above dun sa hindi nyo pagkakaunawaan ng asawa mo. Far above dun sa mga problema mo sa iyong mga anak. Far above dun sa mga bayarin mo na sinisingil ka na. Far above sa mga problemang tila baga Goliath ng buhay mo. Nasaan ang posisyon mo? Nandito ba? Far above. Sabihin sabay-sabay, far above. And that is your position in Christ. And because of that, meron tayong confidence ngayon, Lord, kayang-kaya natin yan, Lord, sa biyaya mo. Not by my own strength, Lord, but all by your grace. Can you say amen? Hallelujah. Diba? Ang sarap makinig ng Word of God, diba? Na-encourage po ba tayo? Amen. Ano man ang kinakaharap mo, kapatid, no? Check your position. Nasa taas ka. Hindi para magmataas. Ika'y nasa taas, kasama ang ating Panginoon. And that will give you immovable confidence. Kumpiyansa ka. Naalala ko yung sabi ni Pastor Mike, yung kumpiyansa, hindi yan yabang. Akala natin yung isang tao nagyayabang kasi mayaman siya. No. Hindi. Kasi kaya siya nagyayabang, may confidence siya. Kasi mayaman siya talaga. Diba? Get po ba natin? Ganun daw po tayo kay Kristo. Mayaman tayo kay Kristo, kaya meron tayong kumpiyansa kung ano tayo sa Kanya. Amen! Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Okay? Next po. Yung future resurrection natin, parating na. Okay? Mahalaga po yan. Number 3, because Christ is coming. Pangatlo po, because Christ is coming. Naniniwala ba tayo darating si Jesus? Okay, naniniwala po tayo dyan.
At pagkatapos ng rapture, kasunod po niyan yung future resurrection. Sa verse 51 ng 1 Corinthians, chapter 15 pa rin po tayo, "Behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep." Hindi lahat daw po tayo matutulog. Ibig sabihin nung matutulog po dito, mamamatay. No? Yun po ang word na ginagamit ng Bible when it comes to death. Natutulog lang po tayo. Amen? So, we shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in that twinkling of an eye. Di ba? Bilis po nun. Parang kulang pa yun eh. Twinkling. Di ba? At the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall all be changed. May future resurrection. Alam niyo po, may confidence tayo. Bakit? Kasi alam natin darating si Lord. Alam natin kukuhanin tayo ni Lord. Confidence po yan. Di bali nang magkaroon ng gera-gera, hindi ako magkakaroon ng takot, magkaroon ng tribulation, hindi ako nagkakaroon ng takot kasi I know the Lord will come again for me. May rapture, may future resurrection. Magkagulo na sila, nasa heaven na tayo. Can you say amen? Okay? May confidence ka ngayon. Diba? Doon tayo humuhugot ng confidence. Titus 2, in verse 13 na po tayo. Basahin na natin yung 11. "For the grace of God that brings salvation has appeared to all man," si Jesus po yun, the grace of our salvation, "teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, godly in this present age." Verse 13, "Looking for" what? For what? "The blessed hope." And what? Ayan, di ba? "Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ." Darating si Lord, no? "Who gave Himself for us that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works." Okay? Mga kapatid, our future resurrection is coming. Can you say amen? Amen. Praise the Lord. Number 4 na po tayo. Number 4. Kaya meron tayong confidence because we are more than conquerors in Him. Nasa chapter 15 din po yan, in verse 57. "But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Okay? Matagumpay ka ba? Amen? Sabi mo sa katabi mo, "Mananagumpay ako." Turo mo yung sarili mo, huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya, kapatid. Deklarasyon yan, mananagumpay ito. Amen? Praise the Lord. Bakit? Kasi ibinigay ni Jesus yung tagumpay niya para sa atin. Okay? "But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Totoo po yun. John 16:33, sabi diyan, "These things I have spoken to you that in me you may have peace. In this world," hindi perpekto yung mundo na ginagalawan natin, "you will have tribulations. You will have problems. You will face challenges sa buhay na yan." But sabi ni Jesus, "But be of good cheer." Okay? Be of good cheer because I have overcome the world. Amen? Kumpiyansa, mga kapatid. Kumpiyansa. 1 John 5:5, "Who is He who overcomes the world?" Basahin po natin, "But He..." Naniniwala ka ba? Amen. So, ikaw po yan. Isa kang mananagumpay. Kaya paglabas mo dito, parang taga-Korinto, marami mang temptation sa labas, marami mang mga challenges sa labas, I am victorious in Christ. I am more than conqueror in Christ. Amen? Praise God. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Bakit? Siguradong panalo si Jesus eh. Di ba, nanonood tayo ng boxing
ni Pacman. Alam natin, parang dehado si Pacman. Live, nanonood tayo ng live. Naku, paano kaya to? Ang dami ng tama. No, di ba? Parang nagkakaroon ka ngayon ng mananalo kaya? Ipapanalo kaya niya? Ganon. Hindi ka sigurado. Amen? Kasi live, pinapanood natin ng live. Okay? But thanks be to God, si Jesus, tinapos niya na ang laban. Amen? Tapos na po ang laban. Tagumpay na siya. Ipinagkaloob na po sa atin yung victory. Kaya meron na tayong kumpiyansa. Kaya pag manonood ka ng laban ni Pacman, replay. Di ba? Manonood ka ng replay. Mananalo kaya si Pacman dito? Di ba? Replay na yung pinapanood mo. Alam na ng marami yung balita na nanalo na siya. Can you say amen? Or di kaya alam mo namang nanalo, pero nanood ka ng replay, matatalo pa yata. Ganun. Hindi ka sigurado. Panalo na nga matatalo pa. Di ba? Kay Christ, we have the assurance of our victory. We are more than a conqueror. Si Kristo po ang lumaban, ibinigay niya sa atin ang tagumpay. Amen? Praise God. Kaya nga po, hindi ka na talunan. Yun. Kaya wag ka magpo-post sa Facebook na, grabe, talunan ako ngayon. Diba? Hindi, wala yun sa right gospel. Okay? So, ano po tayo? Baguhin po natin yung mga ganon. Okay? So, last na po ba tayo? Ayan. Ito, napakahalaga po nito. Unshakable confidence. We have that unshakable confidence in Christ. We have that. Amen? Ngayon po, having that confidence na nasa atin na kay Kristo, no? May kumpiyansa na tayo. Hindi na tayo natatakot. We are to share to others the right gospel. We are to share to others the right gospel. So ano pang ikakatakot natin na hindi natin ma-share sa iba yung right gospel? Si Jesus. Hindi natin ma-share sa iba yung grace. Hindi natin ma-share sa iba na si Kristo namatay para sa iyo. Si Kristo, ibinigay niya yung buhay para ikaw ay matubos. Alam mo, kung ano man ang problemang pinagdadaanan mo, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Pwede kitang tulungan. Pwede kitang magabayan. Sino man tayo na naririto. Alam niyo po mga kapatid, lahat tayo tinawag sa isang ministry. Hindi po yung, hindi ako pastor, hindi ako teacher, hindi ako apostol. Ito pong ministry na ito ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Ano po yun? Yung ministeryo ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Lahat po tayo kasama dyan. Ano man ang posisyon mo, okay? Ikaw man ay teacher, inilagay ka ng Diyos sa isang school, nandun ka to share the gospel. Bakit nandito ako? Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili, bakit ako nasa palengke? Bakit ako isang estudyante? Bakit ako merong parlor? Bakit ako merong sasakyan, pambiyahe? Bakit ako nag-o-offer ng mga securities? Something like that, di ba? Bakit nandito ako sa lugar na ito? Nagtitinda ako, meron akong pwesto. Bakit nga ba? It's because Jesus is sending you sa lugar na yon. Can you say amen? Bakit ka nasa isang private na opisina? Bakit sa mga oras na ito, nagulat ka, kausap mo yung isang tao na hindi mo naman ini-expect na makausap that moment? Bakit nga ba? It's because sinasabihan ka ng Diyos, i-share mo si Jesus sa kanila. Speak Jesus sa kanila. Speak the right gospel. May mga tao po, mga kapatid, na nasa depresyon. Nangailangan lang sila ng tapik
ng ating kamay sa kanilang mga balikat at sabihin sa kanila, alam mo, mahal ka ni Lord. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, mahal ka ng Diyos. Alam mo, kung iniisip mo na walang nagmamahal sa'yo, sinasabi ko sa'yo, naranasan ko yan. Pwede mo sabihin yun, based on your experience, kung papaano kang minahal ng Diyos, kung papaano kang pinagaling ng Diyos, kung papaano kang dinala ng Diyos sa lugar na ito, kung papaanong binago ng Diyos lahat-lahat ng perspektibo ng pag-iisip mo. Share natin sa kanila. And that is the calling of God sa bawat isa sa atin. We are thanking the Lord for our leaders. Marami silang naaabot, mga schools, mga government officials. Sila yon. Pero tanungin mo yung sarili mo, panahon na para ako naman. Amen? Minsan nalulungkot tayo, nagugulo, ay yung taong yon, mabait yung tao na yon. Pero sayang, namatay siya na walang Kristo sa buhay. Sana nagkaroon ka rin ng pagkakataon, bago nangyari yon, na i-share mo si Jesus sa kanila. Pero wag mo sisihin yung sarili mo, ha? Walang sisihan dito. There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. But habang may pagkakataon, okay, bakit ba ako nagiging gwardiya sa lugar na ito? I-share mo si Jesus sa mga taong lumalagpas sa'yo. Amen? Can you say amen? Nakakatuwa po yung mga doktor na kapag nag-prescribe sila, kasama si Jesus sa kanilang prescription. Hindi po ba? Nakakatuwa yung mga may tindahan na pag nag-abot ng sukli, magsasabi sa kanila, alam mo, love ka ni Jesus. Amen? And that gives them hope sa kanilang mga buhay. That gives them encouragement. Alam mo, nakikita ko sa'yo, halika, lapit ka rito. Parang ano ano yung mata mo, di ba? May ganun kang discernment. Halika nga, usap tayo. Yan. Sige, Kuya Boy, usap tayo. Di ba? Parang ganun. Alam mo, kung ano man yung pinagdadaanan mo, mahal ka ni Lord. Di ba? We can do that. We can start over. Faith Center Imus members, we can do that by the grace of God. Can you say amen? Simulan po natin sa araw na ito, pagbukas natin ng social media, pagpunta natin sa ating mga pinagtatrabuhuhan bukas, pag-uwi natin sa bahay ngayon, okay, speak Jesus sa mga taong nakakasalamuha po natin. Amen? Ang ganda po nung kinanta natin kanina, di ba? Speak Jesus. Speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Sabi dyan. Declaring there is hope and there is freedom in the name of Jesus. Once you do that, you are in the right gospel. No? Because there is power in the name of Jesus. You can bring healing to people. There is life in the name of Jesus. It breaks every strongholds. It shines through the shadows. It burns like a fire. Paano po yun magsisimula? It will start with you. Amen? Magsisimula yon sa iyo. Paggamit ka sa Lord, nahihiya ako, Brad. Hindi ako magaling magsalita. May social media. Hindi mo kailangan magsalita sa social media. Mag-post ka lang. Kung hindi mo makausap yung tao, pero nandyan siya, mag-note ka. Gawa ka ng note. Sisi, Jesus loves you. Bigay mo sa kanya. Diba? Minsan yung taong ganun, nakabasa ng note na ganun, iiyak na lang. Meron palang nagmamahal sa kanila. Diba? We can start that Faith Center Imus members. Amen.